41 to 42. But the Lord answered her, Martha, Martha, you are getting worried and upset about too many things. Only one thing is important. Anong binabanggit ng Panginoon dito? Huwag na dapat na mag-alala ng maraming kung ano-ano. Konti lang ang dapat na unahin at bigyan talaga ng halaga. Para masaya ang buhay, dapat maraming wag na. Wag nang kung ano-ano pa. Panginoon, salamat. Dahil kayo na mismo nagtuturo sa amin to eliminate the non-essentials. Kayo nagtuturo sa amin na magpahalaga sa mahalaga at isa-isang tabi yung hindi naman talaga masyadong mahalaga. Panginoon, sa sandaling ito, patuloy niyo po kaming pangagalingin sa aming mga karamdaman pisikal, emosyonal at spiritual at ngayon papagliwanagin niyo ang aming isip para lumuwag ang masikip, gumaan ang mabigat, lumiwanag ang madilim. Teach us. Preach to us, Father, with your powerful voice. Use only your servant as an instrument. We seek you, Father, in the name of your Son, Jesus. Proverbs 3:17, wisdom will lead you to a life of joy and peace. All spirituality, in fact, religiosity even, should lead to a life of joy and peace. But that is not always the case. Kumisan, dahil naging relihiyoso, people become majors in minors. Napapalaki ang maliliit na bagay, ginugulo ang dapat sana tahimik na buhay. O kumisan naman, even without the presence of many religious doctrines in people's lives, their minds are cluttered with so many things that should not even be there. Para tahimik, payapa, tiwasay, na siyang gusto ng Panginoon para sa atin, marami dapat na wag na. At sa ating ngayong pag-aaral, pwede niyong pag-excursionin na inyong isip sa kung saan-saan para madagdagan niyo ang listahan sa inyong isip ng mga wag na. Una, para masaya kayo at ang mga kasamahay niyo at kasama sa buhay, wag nang maging OC. Sino kaya mga OC dito yung obsessive-compulsive? Yung nakahiga na kayo, babangon pa kayo para ayusin ang kaprasong lukot ng inyong kobre kama. Yung kailangan tama lahat ang angle ng mga florera, kung paano nakalagay yung toilet paper, dapat nakaganon. Yung, alam nyo, sigurado, maayos ang bahay nyo, sigurado maayos ang buhay nyo, pero hirap sa inyo, inyong kasama. Kasi hindi mahirap, hindi madaling may kasamang OC eh. So, sabi nga na matatanda, huwag na masyado magburiri. In other words, huwag na madetalye masyado. Huwag na maging perfect. Para relax lang ang buhay. Huwag na maging OC kahit sa mga maliliit na bagay and non-essentials. At yan sinabi ni Jesus kay Martha, 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 you are worried about so many things. Only one thing is needful, my word. Why don't you sit there and listen like your sister Mary? Pero ang dami-dami mong inaalala, hindi ka tuloy matiwasay. Luke 10:41 to 42, as we have read before, the Lord answered Martha, you are getting worried and upset about too many things. Kayo ba to? Sabi ni Jesus, only one thing is important. Kahit sasamahan nyo mag-asawa, baka you are worried and upset about many things, only one thing is important, na kayo nagmamahalan at nagkakaintindihan. Yung iba, hindi na ganun ka-importante yun. Only one thing is important. So huwag nang mag-worry. Nasa Panginoon ka na, dapat may pagbabago ng isip. Maraming pinapalampas. Maraming hinahayaan na lang, nilalagay sa filing cabinet. At huwag mag-overthink. Dahil naisip na ng Diyos ang lahat. Nung kinrate ng Panginoon ang buong sangsinukob, inilagay na niya ang lahat sa lugar. Naisip na niya lahat. Ang gagawin na lang natin, sumakay. Sundan ng natural law, sundan ng pangunguna ng Espiritu sa ating puso, at maging mapagtiwala. Philippians 4:6 to 7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Intindihin natin, tungkol sa anuman. Yung iba nababalisa tungkol sa end of the world. 2,000 taon na nabalisa ang lahat. Napakapalad mo naman na sa panahon mo dumating yan. At kung sakali man, problema yan ng Diyos. Hindi mo dapat problemahin na ganyan mga bagay, lalo ang mga bagay na beyond your strength to control or to direct. Huwag mabalisa. Ibinabalisa ang mga malayo pa. Sabi ng Panginoon, the day's own trouble is enough for you. Tomorrow will worry about itself. Huwag nang mabalisa. Nababalisa ka't hindi, pare-pareho lang tayo, nasa kabilang buhay. Hindi naman yung mapag-alala at laging perfect, mas mahaba lagi ang buhay.
at mas masaya. So matuto na to relax. At sabi sa Bible, sa halip, no? Napakahalaga sa Luke 10:41 to 42, tulad ng sinabi ni Lord kay Martha, huwag nang mag-alala. Sabi sa Philippians 4:6 to 7, huwag mabalisa. Importante, sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. So yun, hingin nyo, may pasalamat na. Bakit may pasalamat? Kasi pag hiniling nyo, paniwalaan yung tinanggap nyo na. Andiyan na siya on the way. So, tinanggap nyo na rin yun kasi nirelease na yung blessing. Kasi yung pagtanggap, yung pananalig na tinanggap nyo, yun ang magbibigay ng kapayapaan. Hindi yung paghiling. Kasi yung paghiling, magwo-worry ka pa rin, hindi na nando pa rin yung worry. Sabi ganun, alam ng Diyos yan. Pagka gusto kang i-bless ng Diyos sa paraan na gusto mo, wala makakapigil. Pag ayaw niya, wala makakapilit. So, ipahayag mo yung gusto mo, hingin mo, at pasalamat ka. At kung ano yung dumating na sagot, yun ang sagot. And remember, God can also say no. Sagot din yun. And God can say wait. Sagot din yun. So, relax. At ang bunga daw nito, dahil sinabi mong tinanggap ko na yung pagpapala nung hiningi ko sa pananalig, ang kapayapaan ng Diyos na hindi maunawa ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. All of these are related. Dahil nakikipag-isa ka kay Kristo, you are at one heart with the Lord, then you will have the peace of the Lord. That you will be trusting. But of course, may iniisip ka rin, so sabihin mo. At pagkatapos nun, tapos. Get on with your life, be productive, and do not worry. Huwag ka nang paabala sa mga walang kabuluhan. Gaano ba kahaba ang buhay? Pagpalagay na nabuhay ka ng 100, which is medyo mahaba-haba na yon. 90, mahaba. 80, mahaba-haba. 70, parang tamang-tama. Pero hindi, marami na sa inyong lampas sa tama, ha? Di ba? Imagine, lumampas na sa tama tayo. Pero meron naman mga 10, 15, iba-iba eh. Pero ito mahalaga. Yung bang ibinigay na palugit na yon, sumulit. Nabuhay mo ba yon ng pinaka mabuti para sa iyong sarili at para sa iyong kapwa? Dapat, huwag punin ang utak ng mga hindi dapat iniisip. Huwag pagurin ang katawan sa mga hindi dapat pagpaguran. At huwag ubusin ang panahon sa mga dapat hindi pag-ubusan ito. Dapat tayo maging mapanuri. Ano ba talaga yung konting tunay na mahalaga? 1, mahalaga na sa pamilya, nagmamahala, nag-iibigan, nag-uunawaan at nagtatanggapan. Mahalaga yun. Pero napakaraming mga panggulo doon na dapat yun ang masabi mong, ay, non-essential yan. Hindi ko na dapat yan isali sa listahan ng priority. Hindi ko na i-require sa mga family members namin na maging perfect, maging ganito, maging ganon. Kung ano yung best version of ourselves, we will accept one another and be loving and be peaceful. Yun mahalaga. Mahalaga ba halimbawa na talaga may birthday party kahit walang pera? No. Ang mahalaga, masaya kayo. At pwede naman kayong sumaya sa isang stick ng banana cue kung talagang walang pang champagne. Pwede namang gulaman. Napapalit-palitan natin yung tools, pati method. Pero ang mahalaga, ano yung goal? Ang goal lang naman natin, maging tahimik, payapa, masaya. So kung ano nagpapagulo doon, i-identify as a non-essential, na sabi ni Lord kay Martha, huwag mong guluhin ang sarili mo sa mga bagay na hindi naman talaga mahalaga. Sabi ng iba, ano ba ang mahalaga? If it's not important, 10,000 years from now, it's not really important. Pero masyadong profound yun. Gawin natin mas makalupa. Kung ano hindi talaga mahalaga in the next 5 years, sa buhay ng pamilya nyo, hindi naman talaga ganun kahalaga yun. So, huwag nang pagkaguluhan yung ganyang mga bagay-bagay lamang. Huwag nang paabala sa walang kabuluhan. At dapat lalo na sa mga nagkakaedad, naliliwanagan na natin kung ano ang wala naman talagang kabuluhan. Huwag nang ipagtampo ang hindi dapat ipagtampo. Huwag hanapin ang hindi pwedeng makita. People are very busy. Dapat na nating isama sa factor ng buhay natin yan, that no matter how much people love you, they will not, and they cannot always be there dahil sa traffic. May ganun talaga. Merong mga hindi talaga lagi makakadalo sa bawat na lang okasyon mo. Huwag na magtampo kasi sayang yung buhay. 3 taon mong hindi kakausapin, tapos pag naghihingalo ka, kakausapin mo rin naman eh. O pag naghingalo na siya, pupuntahan mo rin. So, sayang ang time.
nababawasan yung time to love and to enjoy one another dahil sa nagtatampo tayo, nagagalit tayo sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Mga magkakapatid na nag-aaway dahil sa mana. Mahalaga ba talaga yun? Mas mahalaga ba talaga yun kaysa sa pinagsamahan nyo nung bata pa kayo? Na nanghuhuli kayo ng mga bayawak, mga kobra. Tapos dahil lang sa kaprasong lupa, lumang piano, mag-aaway kayo, hindi mahalaga. Sa church, ano ba talagang mahalaga? Di ba mahalaga yung tayo ay may kanlungan na payapa, tahimik tayo, nagtutulungan? Pero anong mga pang-abala dyan? When you become judgmental, when you become very, very self-righteous, panggulo yun sa buhay. Nakakasira ng kapayapaan ng ating kasamahan, pagsasama. So, ano ba talaga ang mahalaga? Ngayon pa lang, identify nyo mga kapatid, sa inyong mag-asawa, kung may asawa kayo, anong mahalaga talaga sa inyo? At ano mga pinag-aawayan nyo? Sigurado, 90% di naman mahalaga eh. Sa mga anak, sa mga magulang, ano ba mahalaga sa iyong magulang na yung anak mo ay maging mapayapa, mabunga? Talaga bang mahalaga sa iyo na maging dentista siya? Kung ayaw niya makakita ng dugo. So, ano ba talaga ang mahalaga? Ano ang pinag-aawayan natin? Bakit tayo nagkakalayo-layo? Dahil sa hindi mahalaga. Focus only on big, meaningful things. But in the absence of big things, small things become big to small minds. So para lumiit ang isang minamalaki, dapat ang palakihin natin ating isip. Kasi pag malaki ang utak mo, yung dating malaki, lumiliit. Ay, maliit na bagay. Wow, lumaki na utak mo ha. Dati napakahalaga sa iyo yan. Kasi maliit pa utak mo nun eh. Diba? Pero dahil lumaki ang utak mo, lumiit yung dating malaki. Wala namang maliit at malaki sa mundo ah. Yung isang butil na bigas, maliit, kung langgam ka. Lalo na kung amoeba ka. Di, ang laki na nun. Kala mo naman alam nila yung amoeba. Di, bakit may malaki? Pag minamalaki nyo isang bagay, ibig sabihin lang nun, maliit ang isip. Kasi ang malaking isip, napapaliit niya ang lahat. Yung maliit na bagay, huwag natin pag-awayan. Wow, malaking isip niya. Kaya ipag-pray natin yan, sabi sa Bible, be changed by the renewing of your mind. Babait ka, bubuti ka pag lumalaki ang iyong puso. Kasi pag lumalaki ang iyong puso, lumadami ang kasyang mahalin. Pero pag ang liit ng puso mo, ang konti lang ng pwedeng mahalin mo, yung nakaka-please sa'yo, yung lamang nakakaabot ng iyong standard, kasi ang liit ng puso. Pero pag nilakihan mo, kasya ang lahat. At ganoon ang puso ng Diyos. Kasya tayong lahat. So dapat pagkasya hindi natin ng maraming bagay, mga biyanan, pati manugang nyo, dapat kasya dyan. At ganoon din yung mga manugang sa biyanan. Ba't nyo hindi ipipwera yung biyanan nyo, yung nagpalaki sa asawa nyo? Di ba? Napakalaking foolishness yan. Kailangan isalin nyo siya. Pagka hindi nyo minahal ang biyanan nyo, hahatiin nyo ang puso na inyong asawa. Yung ba gusto nyo sa buhay, hati siya. Ikaliligayan nyo ba na hati siya? Paano kung ang hati niya vertical? At tubuan siya ng pakpak. Gusto nyo yung ganong asawa? Kaya kailangan, yung mahal niya, mahalin nyo rin, lakihan ang isip. Para tahimik tayo. Tulad ng sinasabi sa 2 Timothy 2:4. No one serving as soldier gets entangled in civilian affairs, but rather, he tries to please his commanding officer. Pag daw ikay isang kawal, ang laman ng isip mo, military affairs, not civilian affairs. So kung wife ka, ano dapat laman ng isip mo? Husband ka, pamilyado kang tao, estudyante ka, manggagawa ka, ano dapat ang laman ng isip mo? Dapat yun ang isipin mo. Para hindi ka sumabog, huwag nang sabog. Walang kwenteng sabog-sabog ang isip, sabog-sabog ang ginagawa, kalat-kalat. Focus on essential things. Alam niyo yung laser, kaya maraming na-achieve. Nabubura din yan yung mga tabinging kilay na itinatu yung laser, di ba? Bakit effective ang laser? Kasi focused. Ngayon, kung flashlight yan, sabog na ganun, wala siyang masyado ma-achieve. May iba naman siyang purpose. So sa buhay, dapat naka-laser sharp ka sa important things. Focus on essential things. Proverbs 4:25, let your eyes look straight ahead. Fix your gaze directly before you. Yung pupuntahan mo, doon ka tumingin. Para hindi ka maligaw, hindi ka maakit na lumiko dito, pumunta doon. Dapat alam mo kung saan ka pupunta.
Yun ang essential. Dapat alam mo, ano bang gusto ko ma-achieve sa buhay? Ano ba yung general direction? What is the general direction of your marriage? To stay married and to stay happy together as long as God allows you to live on earth. Now, ano mga abala doon? Alam nyo kung ano yun. Alam nyo kung ano magiging dahilan para mag-away, maghiwalay. Huwag nyong gawin. Kasi ang goal nyo, nung nagpakasal kayo, para kayo till death do us part. Tapos after 3 years, yung pala, till Stella do us part. Till Richard do us part. Hindi yun eh, kasi till death do us part. So look at that and stay in that direction. Alam mo yung mga non-essentials, alam mo ang panggulo. Papasok kayo ng school, alam nyo kung gaano kahaba yung course, ilang taon, dapat bago matapos yung taon na yun, or exactly, matapos yung course. Pero kung ito yung course mo, nakatingin ka sa mall, nakatingin ka sa pasyal, nakatingin ka sa lakwacha, 9 years ka na sa college. Tapos, biology 101 pa rin. Sa ulo mo na ang korte ng pakpak ng paru-paro, pero first year pa rin ang level mo kasi hindi ka tumitingin dun sa dapat mong tingnan. Nagpapaakit ka sa mga panggulo sa buhay. And in many aspects, that's the same. Proverbs 25:17 teach us the next thing, which is, huwag nang ilagay ang sarili sa alanganing o sa gulo. Marami tayong mga kakilala, nasa gulo, silang lumagay doon. Hindi ka naman pupuntahan ng gulo para hatakin eh. Kailangan puntahan mo yung gulo. Kaya dapat conscious ka. Proverbs 25:17, seldom set foot in your neighbor's house. Too much of you, and they will hate you. Wala na dapat yung sobrang pangangapit bahay. Na ang equivalent ngayon ay sobrang mag-social media. Ilan na nakaaway nyo dahil sa comment? You know, ang iksi-iksi ng buhay, sige, makipag-away kayo sa mga di nyo kakilala tungkol sa politika at relihiyon. Makipagbakbakan kayo para sa inyong kandidato na hindi kayo kilala. Sige, windangin ninyo ang inyong buhay sa pakikipag-away sa mga ibang relihiyon tungkol sa ano dapat ang kinakain pag Lord's Supper. Skyflakes ba o Hyro? Kung may Hyro pa. Pero ganyan ang tao, nakikipag-away sa hindi nila kilala dahil sa mga bagay hindi rin nila alam at hindi rin nila kilala at napakadaling gawin ngayon dahil sa social media. So yung equivalent ngayon ng Proverbs 25:17, huwag masyadong magbabad sa Facebook o kung saan man. Lalong-lalo huwag comment ng comment. Hindi ka naman expert, nagko-comment ka. Pati kung paano matutunaw ang mga yelo sa North Pole, alam mo talaga? Pagkatapos kung makipag-away yung mga tao ngayon, akala mo kapatid nila na buong buo ang presidente o ang vice president, hindi nga nila alam that you exist. At kahit alam pa nila, dapat pa talagang makipag-away sa may ibang pananalig, may ibang paniniwala. Hindi ba tayo kasya lahat sa planetang ito? So 1 Thessalonians 4:11, pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik, pakialaman ang sariling gawain. Huwag makialam sa buhay ng may buhay. At ito, tabi-tabi po nuno. Kahit sa mga matatanda sa ating pamilya, pag may mga anak na kayong may pamilya, apo niyong may pamilya, bigyan nyo ng space na dumiskarte sila kung paano nila gusto mabuhay. We can give our general advice, unsolicited even, pero kung ang tagal-tagal na paulit-ulit tayo at hindi nila sinusunod, baka meron talaga sila ibang diskarte, hayaan. Kesa hindi na kayo puntahan. Kesa ang itinatanong nila kung kailan pupunta sa inyo, kung kailan ang pasyam. Para hindi na kayo magtalo. Di ba? So kailangan, sige na, bigyan ng mga tao ng space na kailangan nila. So wag nang pakialamero at pakialamera. Wag nang comment ng comment sa kung kani-kaninong posts. Lalo hindi nyo kilala, huwag na kayo mag-comment, lalo negative lang i-comment nyo. Kung positive naman yung comment nyo, yung mga kaaway niya, magko-comment sa inyo lang negative, mamaya kayo na nagbabakbakan dyan. Dinadala din yun ng kalusugan natin. Dinaramdam din natin kahit mga ganung bagay. At huwag nang isabog ang inyong opinion sa di naman willing makinig. Huwag na. Kung meron kayong gustong sabihin kahit sa mga post, kahit sa social media, i-post nyo sa wall nyo. Pero huwag nyo nang itagang kung sino-sino. Huwag nyo nang ipadala kung kani-kanino. Lalo yung nagpapadala ka ng mga bagay na nakakainis, nakakagalit. Yung nananahimik ang buhay mo, may ipapadala sa iyo itong kaibigan mo ng nakakagalit na bagay o nakakainis na bagay,
Gusto niyo talaga maging ganun sa buhay ng kapwa, na kayo ang tagadala ng nakakainis? Kaya kung minsan may magpapadala sa akin ng parang video o tatanungin ko, ano to, tungkol saan? Hindi ko to papanoorin, hindi ko alam ko, ano ba to? Diba? Kasi unfair na nanahimik yung buhay ko, papadala niyo ako nakakagalit o nakakainis o nakakadiri kumisan. Unfair yon. Don't do that. No? Proverbs 18:2, fools find no pleasure in understanding, but delight in airing their own opinions or in posting their posts. You know, doon lang sa gustong makinig, doon nyo lang ipadala o ilagay nyo sa neutral area, tingnan nila kung gusto nila. But don't impose this on people. Huwag nang umakit ng kaaway. Ang iksi-iksi ng buhay, may kaaway ka pa. Tapos nakasabay mo sa FX. Sa FX, di ba, nagkikiskisa na ang mga kalansay nyo sa siksikan. Tapos katabing-katabi mo siya, pagod ka na sa pagtingin doon. Kasi nandito na talaga yung mukha niya. You want to live that way? Siyempre, yung iba siya, hindi na po ako nag-FX dahil nakatsyadeng na kami. Ganon din yun, marami rin equivalent yun. Makikita mo rin siya sa mga gatherings, sa mga receptions, iiwas ka. You want that kind of life? Dapat wag na. So wag na makipagtalo, makipag-away dahil sa ideas. Theology, mga relihiyon, doon ka na lang sumali sa kamasaya, huwag mo nang pilitin yung iba na sumama sa iyo o huwag mo nang sumama sa kanila kung ayaw mo sa kanila dahil ang laki ng mundo. 2 Timothy 2:14, ipaalala mo sa kanila mga bagay na to at pagbilinan mo sila sa pangalan ng Diyos na iwasan nila ang mga debateng walang kabuluhan at walang ibinubungang mabuti. Sa halip, ito'y nagpapahamak lamang sa mga nakikinig. Huwag makipagdebate. Pinsan nyo, may ibang religion. Hayaan nyo siya. Huwag kayo makipagdebate. Naghahamon ng debate, huwag nyo patulan. Pinakawalang kwenta yung debate kasi ang parehong nagpupunta sa debate, walang makikinig. Pareho ang kanilang gusto ay manalo. At kung gusto mong manalo, ba't ka makikinig? So walang makikinig. Napagod kayo. Para bang mga mag-asawang nag-aaway. Wala namang nakikinig sa kanila kundi kapitbahay. Pero yung isa't isa, walang nakikinig sa kanila. So it doesn't get you anywhere. Dapat natapansin na natin yan sa buhay. It doesn't work. Huwag na. Tama na. Huwag makipag-uusap sa ayaw makinig. At huwag na magsalita ng masama at nakasasama. Marami sa atin, kung takot-takot ang gulong inabot dahil sa katabilan. Dahil sa salita. 2 Timothy 2:16, avoid godless chatter. Because those who indulge in it will become more and more ungodly. Kasi addictive eh. You know, godless chatter, chismis, addictive yan eh. Pag sumali ka, talagang lagi ka nang sasali, pabaon ka ng pabaon. And of course, whatever you say, within hearing of someone else, will get to the right ears. Makakarating at makakarating. Sabi nga nila, may pakpak ang balita. Makakarating. At kung hindi mo tawanan o ayaw mong pangatawanan, huwag mo na lang sabihin. You are made powerful by what you do not say. You are weakened by what you say. Napapako ka kasi pag sinabi mo. Ephesians 4:29, huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo yung makabubuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga nakikinig. So dapat pag may nakikinig sa atin, nakikinabang, kung nakikinabang sila, natutuwa sa atin ng Diyos dahil napakinabangan tayo ng kapwa, nabe-bless tayo. At huwag nang magsalita ng pangit. Lalo sa inyong kasama sa bahay, kapamilya, kaibigan, katrabaho. Kasi bawat salitang pangit tungkol sa kanila, isipin niyo swimming pool, nilalagyan ng lason, pero din naman kayo lalangoy. You will poison your environment. You will poison the air that you will breathe when you say all kinds of ugly things about people whose presence you cannot avoid anyway. So mamimili kayo, pastor, kating-kating na po ang dila ako magsalita. Di purihin mo. Wala po akong mapuri. Di ba? Imposible yon. Maghanap ka na mapupuri. Malalaman din niya yon. At pag narinig niya pinupuri mo siya, bukas dadala ka niya ng puto bongbong. Pero pagka masama ang sinabi mo, ang dala lang niya bukas, bongbong. Walang puto. At ihahampas niya yun sa'yo. Kaya dapat mag-ingat sa pagsasalita. Colossians 4:6, sikapin yung laging maging kaaya-aya at kapakipakinabang ang inyong pananalita sa kanila. Panalo ka
pag mabait ka magsalita. Matuto kayong sumagot ng tama sa sino mang nagtatanong. At ang tamang sagot sa lahat ng tatanong tungkol sa buhay ng may buhay, tanungin mo siya. Yan ang isagot nyo. Hindi ko alam yung mga bagay na yan. Huwag na kayong sumagot para sa iba. At please, huwag kayong nagpo-post sa internet, sa anuman, sa social media, ng balita tungkol kanino man na hindi naman kayo pamilya niya. May sakit ang inyong kapitbahay, nauna pa kayo mag-post. Ano kayo, DSWD? May namatay kayong kakilala, hindi pa nila bino-broadcast. Siguro ayaw nilang malaman agad ng iba dahil baka may kamag-anak silang hindi pa handa. Gusto lang sila ang magsabi, dahan-dahan. Na-i-post nyo na, pati araw ng libing. At may mga ganon, daig pa nila ang dyaryo. Huwag kayong nagpo-post tungkol sa buhay ng may buhay. Buhay nyo lang. Ilagay nyo, sa ganitong araw ako ililibing. Yan, wala magagalit. Meron akong sakit na nakakahawa. Yan, ibalitaan nyo kung gusto nyo. Pero ito ko sa iba, you have no right. And you probably will put a lot of people in jeopardy, a lot of people in trouble. Kaya huwag nang manira, huwag mag-bad mouth. Lahat ng paninira natin sa kapwa, promise, malalaman nila. So, gusto nyo ba yun? Titus 3:2, pagbawalan mo silang magsalita ng masama laban kanino man. At turuan mo silang maging mahinahon at magalang sa lahat ng mga tao. Yan ang panalo. Yung salita mong binitawan to ko sa iba, parang boomerang yan, lilipad, pero hindi mo alam, babalik bigla yan sa'yo. May ganti. Hindi pwedeng wala. At napakahalaga, gusto nyo yung tahimik na buhay, mga kapatid, huwag magyabang. Ang kayabangan, mahirap i-maintain. Gusto nyo may minemaintain kayo na high image, mapapagod kayo. 1 Samuel 2:3, do not keep on talking so proudly, or let your mouth speak such arrogance. And if we can apply it another way, do not keep on acting so proudly. Ano ba, nakilala ka na ating nagnininang ka sa kasal, may bago kang damit. Nakakalabing-5 anak ka na ng kasal. No? So ano, magpapagawa ka pa ng ika-16? Dahil nagka-image ka na laging may bagong damit, mahirap i-maintain yun. Sa susunod, pag kinuha nila kay ninang, mag-duster kayo. O di, na-break nyo. Yung ang taas-taas na expectation, ibinaba nyo uli sa 0, kahit itaas nyo uli dahan-dahan, hindi kayo pagod. Pero pag sobrang taas na, i-maintain nyo pa, nakakapagod yan. Nakilala kayo na pala regalo sa inyong mga kamag-anak ngayong Pasko kasi dumaan kayo sa kasaganaan. Pero kahit sagana pa kayo next year, bigla nyong litan ng mga regalo. Mga tigkala-kalahating choknat. Para ibaba nyo uli ang expectation kasi mahirap mag-maintain ng image sa Santa Claus. Mahirap yan. Kahit anong image ang minemaintain nyo, mga kapatid, bigla nyo isadsad uli sa 0 para kayo ma-relax. Huwag magyabang. Do not stand taller than what you really are. And even if you have to stand on high heels, that's hard work. Do not buy what you cannot afford. And do not spend more than you earn. Para payapa, tahimik ang buhay. Huwag kayong mangutang ng mangutang dahil sa pagyayabang. May utang ka dito, may utang ka doon. Para kang hinahabulan lahat ng maniningil, mangangayayat ka. Magiging butot balat ka, papangit ang iyong balat. Sasabihin ng mga chismosa, marami kang utang, ano? Kitang-kita sa itsura mo. Di ba? Kasi hindi mo naman mailihim. At alam nyo ngayon, yung mga naniningil, kung minsan may mga nakamotorsiklo, paglabas mo ng bahay mo, nandun na. Hahagin sa kanang lambat. Ano ka, hipon? Pero grabe ngayon. Alam nyo, mga bangko, mga pautangan, mga credit card, kasarap kausap sa sales. Yung magbebenta sa'yo, di ba? Pero ang credit and collection, ha? Nakausap na ba kayo ng mga taga-credit and collection? Lumalabas ang pangil, lumalabas ang mga kuko at ang mga buntot ng mga kumpanya. Pag credit and collection ang kausap nyo. So iwasan yung makausap sila. Huwag na rin kayo makipag-usap doon sa sales kung hindi nyo afford. Kasi ang bastos-bastos na nila pag naniningil. Lahat ng pananakot, lahat ng panggigipit. So, ang sarap-sarap kausap pag binibentahan ka, uutang ka sa kanila, 3 years to pay, pero subukan nyo lumampas kayo ng 1 oras, iba na.
ang takbo ng buhay. Do not live beyond your means. At kung meron sa ating mga napasubo na, nando na, mag-scale down na kayo. Ibaba na ang bandila. Sabihin nyo na sa mga tao, I cannot afford that anymore. Ay, hindi ko na kaya mag-anak ng isa pang kasal. Gusto mo, reregaluhan kita ng basong may bungi? Pwede. Pero yung magme-maintain ako ng image sa galante, pala libre, pero hindi ko naman afford, you are courting trouble. And you will get sick. Nakakaroon ng karamdaman ng mga taong nabubuhay beyond their means. Kaya dapat iayos ang buhay. At isa pa, para tahimik, huwag nang madada. Action na lang. Huwag niyong pangunahan ng salita ang gawa. Gumawa na lang kayo ng gumawa. Para kung hindi niyo nagawa, walang maninisi. Pero nagsalita na kayo, hindi niyo nagawa, mahirap yan. James 3:13, who is wise and understanding among you? Let them show it by their good life, by deeds done in the humility that comes from wisdom. Meron kayong gusto ma-achieve, gawin nyo na lang. Huwag nyo na sabihin. Lalong-lalo, huwag nyo sabihin bago nyo magawa. Kasi kung hindi nyo nagawa agad, meron na kayo ngayong pananagutan. Live wisely. Do not live foolishly. You have only one life. Pakasinupin nyo ang pagdaan ng panahon na hindi na uubos sa needless worry, hindi na uubos sa pagpapaliwanag dahil sumuot ka sa gulo, hindi na uubos sa pakikipag-away, kundi ikaw'y payapa, tahimik. At huwag nang nagar, huwag nang makulit, at huwag nang sobrang assertive and domineering. People do not like being dominated. And if you're over-domineering, people will not like you. Sa mga may authority, magulang, biyanan, mga administrator sa trabaho, huwag niyong gamitin yung inyong authority para mag-dominate ng tao. Gamitin niyo yun para, if i-nourish sila, para yung galing nila lumabas. Para yung giftings nila mahasa. Para kung sino sila, totoo, as God created them, lumabas. Hindi yung kayo ang magdidirect sa buhay nila. Very, very especially, yung mga may authorities sa pamilya. Mga parents, mga biyanan. Try to not over-dominate people who are under your power. Siyempre, lalo sa atin, may power talaga, may authority ang matatanda. Gamitin niyo authority niyo para kayo mamahal, hindi para kayo kamuhian. Gamitin niyo yung inyong influence para sila ay ma-inspire sa inyo, hindi yung umiwas sa inyo. Be wise. Kung talagang power comes to power and push comes to shove and shove comes to push, talaga namang may authority kayo eh. Kaya nyo silang sikilin, kaya nyo silang gipitin. Pero ba't gagamitin nyo yung power para manggipit imbes magpalaya? Mamamahal pa kayo. Mag-isip-isip. Huwag nyong idikta sa iba yung paraan ng buhay na gusto nyo para sa inyo kasi may sarili silang isip. At kung nagkamali sila, pasensya sila, matuto sila. We should be available for advice kung hinihingi. Once in a while, kahit hindi hinihingi, but they're in danger, we give it. Pero doon sa mga hindi naman malaking bagay, hindi naman risky, hindi naman life-threatening, hayaan nyo nang dumiskarte yung tao. Lalo't above the age na sila na dapat lagi na lang binabantayan. Matuto tayo magpawala. Yung lumaya ang mga tao. Para pag nandyan sila, alam natin kusa silang nandyan dahil gusto nila tayo, hindi dahil tinalian kasi natin. Learn. Sabi sa Proverbs 21:19, better to live in a desert than with a quarrelsome and nagging wife. Kaya palang ang dami nasa Middle East. Well, meron din naman quarrelsome and nagging husband. You know, a quarrelsome and nagging anyone is not nice to be around. So huwag na nating dominahin. Lalayuan ka lang at iiwan ka pa kung pwede. Mahalaga pa para tahimik ang buhay, huwag na magwala. Huwag na tayong dumating sa point na galit na nagmumukha na tayong clown. Alam nyo, lalo meron kayong kapangyarihan, nagalit kayo, ilalabas yung kapangyarihan nyo, actually you make a clown of yourself. Because that's a wrong use of power. Proverbs 29:11, fools give full vent to their rage, but the wise bring calm in the end. Pag daw hangal, talagang wagas na wagas magwala, magalit. Pero pag matalino ka, kalmado ka lang. Pinipili mo kasi ang papatulan. Kung magalit ang mangmang ay walang pakundangan,
Ngunit ang matalino'y nagpipigil na ang galit niya ay mahalata. Ni hindi nga ipinapahalata pag matalino. Proverbs 29:9, if a wise person goes to court with the fool rages and scoffs, and there is no peace. Nagpupunta na kayo sa husgado para yun ang batas ang umiral, makikipag-away ka ba doon? Manduduro ka pa doon? Yung mga nagbanggaan ng mga kotse at nagkiskisa ng mga kotse nyo, tapos lalabas kayo, may dala kayong tubo. Tutubuhin nyo talaga yung kabilang driver dahil nakiskisan yung kotse nyo, and you think bida ka nun. Kahanga-hanga yung mga tao na nagkiskisa ng mga kotse nila, tapos sabi nila, pareho nating ayaw to, uwian na lang, kanya-kanya lang tayong pagawa. Yung talagang kaaway pa iba, talagang, para maduro lang niya yun, para siya magbayad, di ba? Parang 3,000 lang talaga gagawin mo yan. Eh wala po akong 3,000, kaya hindi kayo huwag ka na lang magkotse. Mga kapatid, pag nagkotse kayo, lalo sa Metro Manila, ihanda nyo na loob nyo na magagalusan, makikiskisan, mabubundol, mapipipe, para tahimik kayo. Pag hindi nangyari, tuwang-tuwa ka ngayon. Pero pag nangyari, sabi mo lang, naturally, tahimik ka. May risk. Lahat ng may risk. Gawin mo, pero tanggapin mo na may risk. Hindi talaga matatahimik ang tao na magsusuot ka ng kagad-agadang hikaw, tapos natakot-takot ka masnatchan. Di ba? Ang ilagay mo lang clip-on para pag in-snatch, hindi malaslas ang tenga mo. Ngayon, ayaw mo magano, di huwag kang magsuot. Simple lang naman eh. Pero huwag tayong lumagay sa lugar na kailangan tayong mag-alala. Pag may ginawa kang ganon, handa ka na. Magkakaroon ka ng handaan, ilagay mo na sa loob mo na may mga guest kang may dalang supot. Gusto-gusto kasi ng asawa ko yan. Ikaw naman, kain ka pa nito. Ayaw mo pang pansinin. Gusto-gusto talaga ng asawa ko yan. May mga ganon. Ngayon, kung ayaw mo ng ganon, huwag kang maghandaan. Italaga mo na ang iyong sarili na may gaganyan. Pag nangyari, sabi mo, I thought about this, now it's happening. Tahimik ka lang. Don't expect too much from people. Napaka-importante. So, 1 Peter 3:10, if you want to enjoy true life and have only good days, then avoid saying anything hurtful. And never let a lie come out of your mouth. Tahimik ang buhay mo. Yung mga nagsisinungaling, nambobola, tumatahi ng mga kwento, lagi silang takot mabisto. Hindi sila matatahimik. Always live by the truth as much as you can. Huwag ka nang umimbento ng mga kwento para wala kang kailangang i-maintain. Liars run, though no one chases them. Natatakot sila sa kanilang mga sariling anino at hindi sila matatahimik. Dear God, thank you for these nuggets of wisdom from your word. Ang dalangin namin, maunawa namin kung paano i-apply sa aming mga buhay. At nawa, Panginoon, sa pag-apply namin ito, yung karunungan nyo, kagalingan nyo at husay ang maghari sa aming buhay. Sa aming pagbubulay-bulay ng mga karunungan na ito, turuan mo kami, Panginoon, huwag maging sensitive, kundi tanggapin namin ang correction, na maging good sport kami when we are being challenged by your truth, at ang lahat ng ito, ikabuti namin. Turuan niyo po kami. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid, ang inyong mga personal application sa maraming karunungang ito. Tumahimik sumandali sa presensya ng Espiritu ng Diyos. Isang kulungan, isang tali, financial prisons and chains. Yung mga kulungan ng mga dahil sa pagkakautang, dahil sa pangangailangan, dahil sa kagipitan, para ring nakakulong ang taong nandiyan sa ganyang kalagayan kasi hindi siya malayang kumilos. Hindi niya magawa ang gusto niyang gawin sa oras, sa paraan, sa panahon, sa lugar na gusto niyang gawin yun. Kasi meron siya mga obligasyon. Meron siya mga babayarin, meron mga maniningil, meron mga pananagutan. Ang pag-aaral natin ngayon, pinamagatan nating be financially free. Kailangan ang tao malaya ang bulsa. Pag malaya ang bulsa, malaya ang buong katawan, malaya pati mga hangarin, mga layunin at mga pangarap. Be financially free. Importante yan na maging
pamantayan sa buhay, goal, o kaya ay yung gusto mong i-maintain na status sa iyong buhay. Huwag patali sa utang when avoidable. Habang kaya, habang pwedeng iwasang mapatali sa utang. Avoid yung mga pay later. Kasi hindi ka naman sure about tomorrow, kung malakas ka ba, kikita ka ba, o magkakaroon ka ng mga ibang gagastusin at pangangailangan. Tapos nakatali na yung kikitain mo pa lang, wala pa sa kamay mo. Avoid mga mortgages when possible. Yung nagsasangla, yung nakaprenda ang yung panghanap buhay, nakaprenda ang tricycle, nakaprenda ang bahay, nakaprenda ang lupa. Kasi malaking stress sa buhay yan. At sinasabi lang naman natin, when possible, avoid. May mga panahon talaga na wala ka nang pwedeng maasahan kundi magprenda, magsangla, mangutang. Pero dapat yon sa mga bagay lang at mga panahon na life and death ang nakataya. Piliin kung ano talaga ang karapat dapat ipangutang, piliin kung anong karapat dapat iprenda, at para saan magpeprenda, para maiwasan, ma-minimize ang makulong sa mga financial prisons. Avoid ang mga pag-guarantee. Yung utang ng iba, ikaw ang mag-guarantee, ikaw ang guarantor, ikaw ang sasagot, kung hindi siya makabayad, edi ikaw ngayon ang biglang mauobligang magbayad. Mag-guarantee, yes, pero dapat handa ang loob mo na magbayad kung hindi magbayad yung original na may utang. Kasi pwedeng hindi siya makabayad. Kasi nangangailangan nga siya, kaya kailangan niya ng guarantor. Ibig sabihin, wala siyang pera, may pangangailangan siya. So, napakalaki ng chance na mahirapan din siya magbayad. So, pwedeng mag-guarantee, magandang mag-guarantee, matulungin yon, pero ihanda ang loob na pwedeng ikaw ang mag-end up paying. At huwag ka makipagkagalit, mang-away, o sumama ang loob doon sa hindi makabayad, lalong-lalot sinikap naman niya ang kanyang kaya para makabayad, hindi lang talaga magawa. Kasi usually, yung mga magkakaibigan, magkakamag-anak na may isang mag-guarantee, pagka hindi na nakabayad yung talagang may utang, nagiging magkaaway pa yan for life. Kaya iwasan ang ganyang mga situation. At tayo naman, iwasan din natin na ipasubo ang kapwa by asking them to be our guarantors. Hanggat maaari, gumawa ng ibang paraan, huwag ipasubo ang sino man na siya ang mag-guarantee. Kasi hindi naman tayo nakakatiyak na mapapanindigan natin ang ating mga pananagutan. Paano naman yung nag-guarantee? Kawawa naman siya. Ganyan din sa simpleng-simpleng bagay. Halimbawa, kahit sa social media, merong i-like nyo naman yung aking post, i-like nyo naman yung contest na sinalihan ng anak ko, i-like nyo naman yung product namin. Paano kung yung gusto nyo mag-like, gusto nyo mag-promote, meron siyang reservations, meron siyang mga alinlangan na parang ayaw niyang itaya yung pangalan niya, karangalan niya, credibility niya doon sa product mo o sa post mo. So let's try not to ask people to do that for us. Kasi kung gusto naman nila na mag-guarantee, gusto naman nila na mag-like, mag-promote, mag-endorse, ipaalam lang natin na meron tayong ganong sitwasyon, bahala sila mag-decide kung gusto nila. But don't ask. Kasi mga tao, kuminsan hindi lang makatanggi, pero sumasama loob o naiinis sa atin when we ask them to be guarantors or to be endorsers or to promote whatever we are promoting. Meron naman talagang maninindigan, ayaw nilang itaya yung pangalan nila o credibility nila. Magtatampo tayo, magagalit, masisira ang mga relationship. Avoid yung mga ganyang uri ng pang-aabala sa kapwa para yung naitayo natin at nabuong friendships, relationships, huwag malagay sa peligro. Proverbs 22:26-27. Do not be one who shakes hands in pledge or puts up security for debts. If you lack the means to pay, your very bed will be snatched from under you. So iwasan daw, huwag maging garantor. Kasi pagka yung ginarantihan mo hindi nakabayad at ikaw din walang maibayad, pati kahuli-hulihan mo sa plot daw sa katawan maring mahubad sa iyo pambayad, pati hinihigan mong kama, hilahin at ipambayad sa iyong utang. Your very body, your very freedom will be snatched from under you if you have to pay for someone else's debt. So, may mga tao dahil sila ay nag-guarantee o dahil sila yung nangutang, tali sa employment, sa employer o sa work. Very, very recently, I have been communicating with someone na talaga namang ako'y nakikiramay at nakikisa sa kanilang hirap na dinadala.
Siya ay nagtatrabaho abroad, meron siyang very close family relation na merong malubhang-malubhang sakit, gustong-gusto niyang alagaan, hindi niya magawa. Bakit? Kasi marami silang utang. Nakatali siya sa utang na kailangan nilang bayaran, ibigin naman niyang umuwi para mag-alaga ng mahal sa buhay na malubha ang kalagayan, hindi niya magawa. Hating-hati ang loob niya, ang lungkot-lungkot niya, natural, stress na stress. Kasi meron silang pinasok na bayarin. Hindi naman natin sinisisi na may pinasok silang bayarin. Hindi natin alam kung bakit kailangan nilang gawin yun. Pero dahil doon, yun ang point ko, hindi ka malaya. Hindi sa iyo ang oras mo. Hindi sa iyo ang katawan mo. Dahil kailangan mong ibayad sa pagtatrabaho, ang iyong oras, ang iyong labor, ang iyong skill, at yung very physical presence. Kaya, nagiging kulungan ang financial liability. Nawawalan ka ng kalayaan. Na gusto naman ng Diyos na dapat ay tinatamasa natin. But because of natural law, and because of what we do, because of cause and effect, lahat ng ginagawa natin may consequence. At kung minsan yung kalayaan natin ang natataya, yun ang nawawala, yun ang naiilit dahil tayo ay may utang. At tayo naman, tulad nga ng binanggit natin, be considerate. Try to not enlist guarantors. Try to not borrow from people. Siyempre, yung mga tao, nagsikap yan para makapag-save. O nagsasave sila dahil may pinaglalaanan, may plano, may gustong gawin. O kung wala man, gusto lang nila may savings sila para meron silang peace of mind. Tapos uutangin natin, hihiramin natin, gagawin natin silang guarantor. Tapos sila pa ang magbabayad. There is someone I know, a very, very good person, na nag-guarantee siya ng mga loan ng mga people who were also very, very good friends. Mga mabubuting kapitbahay. Pero ano nangyari? Namatay ang taong ito na guarantor na merong face value, meron siyang character loan na pwedeng gawin nung araw, may mga ganyan. Eh anong ginawa nung original ng utang? Hindi siya nakabayad. Hindi ko alam kung hindi siya nakabayad o hindi siya nagbayad, pero ang ending, yung naiwang mga tagapagmana nitong namatay, na konting-konti lang naman ang minana, they ended up selling some of their properties, real estate, para bayaran yung utang na ginaranti nung namatay na kapamilya nila. Imbes may mamana sila, nawala pa. At sino ngayon ang nakinabang doon? Hindi siyempre yung umutang na hindi nagbayad kasi hindi naman siya yung siningil dahil yung guarantor ang siningil. At sa ating mga kamag-anak, sa mga miyembro ng pamilya, yung mga tinatawag na dependents, help your breadwinner to not get into debt. Tulungan nyo na huwag siyang kailangang mangutang sa pamamagitan ng kung ang iyong breadwinner ay nag-iisa lang. Ang mga members ng family dapat umimbento ng paraan para kumita. Sa dinami-rami ng pwedeng i-sell online. Bakit inuubos sa mga oras, sa mga games, sa mga walang kwentang daldalan, kwentuhan, at kumisan pakikipag-away pa, o pagdi-display ng kinakain, o ng pasyal, o ng damit, o ng gadget, samantalang the same time could be used for business, to sell something, to earn. So kung meron kayong breadwinner, huwag namang kaisa-isang siya na lamang ang nagbabalikat, nagdadala ng lahat ng gastos, lahat siya hanggang dental floss mo, siya talaga ang magbabayad, no? Hanggang lahat ng load mo sa phone, yan talaga yung tatay mo o nanay mo magbabayad. Dapat tumulong tayo, may invento tayo ng income. Pagka we are old enough and healthy enough to spend, therefore we are old enough and healthy enough to earn. Tulungan nating huwag mabaon sa utang ang ating mga breadwinners, at kung nagkaroon na nga ng utang, tulungan natin to pay debts by saving, by conserving, by not asking for unnecessary things para yung mga konting kinikita nila maibayad agad sa utang at lumaya sa pagkakautang. Kaya kung may utang, bayaran agad. Basta kaya, hanggang kaya. Bakit naman kasi yung mga iba napakabilis mangutang, magaling mangutang, pero pagbayaran na ang tagal, halos ayaw bitawan ng pera kahit nagkakapera na. Kahit may pambayad na, partially or fully, pag oras na ng bayaran, ayaw nang bitawan yung pera. Siyempre kasi you feel empowered pag may hawak kang pera. Pero tatandaan natin, kung tayo ay may utang, yung perang hawak natin ay hindi atin. Dapat yon agad-agad pumunta sa pinagkakautangan natin. We should reward those who lend to us, those who help us in times of need, not punish them
borrowing from them and making them stressful, making them worry, and 2, by not paying on time, or not paying fully. Pag tinulungan ka ng kapwa sa panahon ng pangangailangan, pinahiram ka, dapat nagkakandara pa ka magbayad. Kung meron ka ng konti, ibayad mo na uli para kumukonti yung balance, at siya naman, tumatahimik ang loob niya. Napapatunayan mong willing ka naman talaga magbayad. At nagagamit na rin niya kahit partially yung perang ipinahiram niya sa'yo. Dapat lahat lumalaya. Dapat lumalaya yung nangutang, pero dapat mahalaga rin palayain yung nagpautang. Proverbs 22:7, the rich rule over the poor, and the borrower is slave to the lender. Isang malaking dahilan kung bakit dapat tayong lumaya agad sa pagkakautang para tayo'y hindi sunod-sunuran, api-apihan sa mga nagpapautang sa atin. Para kung gusto nating mag-alaga ng mahal natin sa buhay, gusto nating merong gawin, merong unahin, pwede, hindi yung wala kang choice. Papasok ka sa trabaho kasi nakabaon ka sa utang, o yung kikitain mo, may commitment na napupuntang babayarin. So mahalaga, huwag tayong maging slave to the employer and slave to the lender. And the only way to do that is to be financially independent, to be financially free and viable. Romans 13:7-8. Give to everyone what you owe them. If you owe taxes, pay taxes. If revenue, then revenue. If respect, then respect. If honor, then honor. And if I may add, if utang, then utang. Bayaran ang utang. Ano man ang ating utang, bayaran. Kung yun man ay utang na loob, yun man ay utang na pera, yun ay utang na oras, bayaran. Kung may restrictive arrangement, kumawala agad. Halimbawa, may credit card ka, ginamit mo, kailangan bayaran mo agad yan. At ang hanggat kaya, unahing bayaran ng buo. Kasi mga credit card, meron niyang paniningil. Sasabihin, this is your utang, X. Pero ang pwede mo lang minimum ibayad, Y. No? Letter Y. Pwedeng kapraso lang ibayad mo. Ang totoo, gustong-gusto ng mga credit card companies yun, nakapraso lang ibayad mo. Bakit? Kikita sila ng interest. Doon talaga sila kumikita pagka hindi ka makabayad. Kasi araw-araw, bawat inhale, bawat exhale mo, nadadagdagan na interest. So ayaw nila nga nung bayad ka agad kasi wala silang kinita sa interest. So gustong-gusto nila yon dahil na perfect na nila ang way of paniningil. Kaya siguradong, in the end, sila magwawagi. Kaya kailangan, bayaran mo na lang agad. Yung iba, may pambayad naman sana, pero yung minimum lang ang babayaran, yun na naman pera nila, gagamitin nila sa iba. Pero tatandaan nyo, mga kapatid, pag may utang, bayaran agad. Habang kaya, bayaran ng buo para hindi ka magbayad ng interest. Yung kasing interest lang, pambayad mo na sa kuryente yan, o pambayad mo na sa tubig, o pambili mo na ng bigas, sayang. Proverbs 6:1-5. My son, if you have put up security for your neighbor, if you have shaken hands in pledge for a stranger, you have been trapped by what you said and snared by the words of your mouth. Pagka daw naging guarantor ka, kinulong mo ang iyong sarili. Yung iyong puwirma, yung iyong salita, naging kulungan mo yon. Kasi ikaw ang magbabayad pag hindi niya yan nabayaran. So ano daw ang gagawin mo? Kung biglang nag-guarantee ka pala, lalo kung sa stranger, hindi mo naman talaga kaano-ano o hindi naman super close sa'yo, ang laki-laki ng risk mo, sabi ng Proverbs, do this, my son, to free yourself. Since you have fallen into your neighbor's hands, go to the point of exhaustion and give your neighbor no rest. Allow no sleep to your eyes, no slumber to your eyelids. Sabi ko noon, pagka ikaw ay napasubo, nag-guarantee, o kaya ay may utang ka at malaki ang bayarin, lalo't malaki ang interest, gamitin mo lahat ng lakas mo, huwag kang matulog, huwag kang magpahinga, huwag mo ring patulugin yung pinagkautangan mo o yung humingi sa inang guarantee. Sabi ko noon, huwag kang magpahinga. Kailangang kumawala ka agad. Free yourself like a gazelle from the hand of a hunter, like a bird from the snare of a fowler. Kung makakakita tayo ng mga usa, mga hayop na nahuhuli ng mga hunters, lahat ng lakas niyan gagamitin para makawala. Sisikad, sisipa,
lulundag, gugulong, anong kailangan niyang gawin para makawala, gagawin niya yun. At yung ibon na nahuli ng bitag, talagang yan ay lilipad, yan ay ipapagpagan sarili, tatalon-talon, lahat gagawin niya para makawala. Yun daw ang gawin mo kung ikaw ay naging garantor, kung mawala ka. At kung ikaw ay may utang, kung mawala ka, and the only way na makawala dyan, magbayad. At huwag mo nang tagalan ng pagkakatali mo, ang pagkakaalipin mo, bayaran mo na agad para free ka na. Dahil kung hindi ka magbayad agad, lumalaki ang interest, mas humahaba ang iyong imprisonment. So, be financially independent. Be financially self-reliant. If you are old enough, healthy enough, then be financially independent. Hindi maganda yung word na dependent. Ang dami-dami mga tao, dependent po kami. Dependent po kami. Can you imagine yung word na dependent? Ibig sabihin, umaasa ka. So, liban nila kay super bata, super tanda, or super may sakit o mahina, do not be a dependent. Gumawa ka ng paraan para ka kumita, makatulong ka pa nga, para self-reliant ka. Hindi ka slave. Hindi ka anino. Hindi ka bihag ng sinuman. At paano nagiging ganyan? Sabi ng Ecclesiastes 11:6, paano nagiging reliant? Sow your seed in the morning, and at evening let your hands not be idle. For you do not know which will succeed, whether this or that, or whether both will do equally well. Magtanim ka daw sa umaga, at sa hapon, sa gabi, gumawa ka pa ng ibang magagawa, ibang trabaho, ibang business. Kasi, hindi mo naman alam kung alin sa mga ginagawa mo ang magbubunga ng marami, alin ang tutubo, alin ang magdadala ng income. So, gawin mo ang mas marami pang ibang options. Dagdagan mo yung ginagawa. Do not put all of your eggs in one basket. Huwag umasa sa isa lang trabaho. Buong pamilya, huwag umasa lang sa isang nagtatrabaho para lahat kayo mas secure ang footing. Kung lahat ng isang buong pamilya umaasa lang sa isang nagtatrabaho, paano wag naman kung sumakabilang buhay bigla yung nagtatrabaho na yon? O nagkaroon ng malubhang karamdaman, o nabaldado, di lahat kayo gutom. Kailangan nagkakatulungan. Para mga daliri sa kamay yan, iba ang function ng hintuturo, ng hinlalaki, ng hinliliit. Iba-iba ang mga functions. Kasi, ganun din dapat ang pamilya, nagkakatulungan. At ang kailangan ng mga tao, aware sila na huwag maging dependent unless too young, too old, or too sick. Kumita, gumawa ng paraan. At kung walang pagkakakitaan, o kaya full-time nag-aaral, etc., at least magtipid. Huwag kami imbento ng mga gastos at iiwas ang sarili sa mga activities na pwede kang ending, ma-aksidente ka, ma-hospital ka, maghirap kayo, kapapagamot sa'yo. Kailangan ayusin ang buhay para konti lang ang chances na papasok kayo sa isang financial horror. Magtulungan. Kahit nga mga nag-aaral, kung gusto mo talagang kumita, pwede kang magtinda sa iyong mga classmates. Ang dami-dami pwedeng itinda kung gusto mo talagang magtinda. Ang dami-dami ng oras para sa social media. Bakit hindi pagkakitaan kahit malang half of that time? Better kung 3/4. Huwag mo namang ubusin yung mga libangan mo o gusto mong gawin. Pero ang tanong, nag-ubus ka ng ilang oras sa social media, may kinita ka ba? May natutunan ka ba that will lead to earning? Dapat importanteng iniisip yung mga ganyan. Tulad ng Proverbs 31:17-18, describing a most ideal wife and mother. She sets about her work vigorously. Her arms are strong for her tasks. She sees that her trading is profitable and her lamp does not go out at night. Malalakas daw ang mga bisig niya para magtrabaho. At tinitiyak niya na lahat ng mga negosyo niya kumikita, may tubo, at hindi daw siya nauubusan ng langis sa gabi. Ang mga ilaw niya hindi biglang namamatay na lamang dahil wala silang langis. Dahil well provided for ang kanyang household, may mga supplies, may mga stock. Ganon dapat tayo, hindi lang yung nanay, hindi lang yung wife, lahat ng members ng family. Proverbs 28:19, those who work their hands will have abundant food, but those who chase fantasies will have their fill of poverty. So isa pa yan, na paraan para hindi tayo magutom, hindi tayo mangutang, o sumobra pa ng ating income. Sabi ko na, those who work their land will have abundant food.
Meron akong isang na-realize na napakarami mga tao nagtatrabaho sa city, specifically sa Metro Manila at marahil sa iba pa mga big cities of our country. Nagtitiis sila sa halos ay very miserable living conditions, sa anliliit na sweldo, long hours. Tapos malalaman mo, ang dami nilang lupa sa probinsya. May mga lupain silang nakatiwangwang. May mga bungang kahoy silang nalalaglag sa lupa at nabubulok doon, hindi nakokolekt. Marami silang pwedeng pagkakitaan doon, pero hindi sila na namamalagi, nagsisiksik sila sa mga cities na sayang ang mga assets nila. Siyempre, marami silang dahilan. Yung, ay, mahirap magbenta, ay, ganito, ay, ganun. Pero ang point is, sabi sa Bible, those who work their land will have abundant food. At siyempre, hindi lang land yan. May equivalent na yan. Those who work their capital. Those who work whatever. Ang pagkakakitaan nila, asset na binigay sa kanila ng Diyos, magkakaroon sila ng maraming pagkain. Dapat lumagay tayo sa lugar. Be financially abundant. Diba? Una, be financially free, wala kang utang. Then, be financially independent. Tapos, palampasin mo pa doon, be financially abundant. Yung meron kang kinikita na lampas pa sa yung personal na pangangailangan. And the way to abundance, produce surplus. Kumita ka ng higit sa iyong pangangailangan, magtanim ka ng higit sa iyong kailangan, anihin at kainin, para may sobra-sobra. Proverbs 30:22, a good person leaves an inheritance for their children's children. Good person daw yung meron ka na impok, na itabi, maipamana, hanggang sa iyong anak at hanggang sa iyong apo. Hindi naman ibig sabihin na bad yung hindi nakapagpamana o nakapagbigay, paano naman kung talagang hindi ka pinalad o kaya ay talagang napakarami mong gastos sa sinuong o maraming mga dilubyong dumating sa iyong buhay. Pero ang ibig sabihin lang nito, goodness is defined as producing surplus. Bakit mo kailangan mag-produce ng surplus? Kasi laging merong tao, less healthy than you are, less powerful than you are, na mangangailangan, edi para may pambigay ka, para may pangtulong ka. Magkakaroon kang anak kung bibigyan ka ng Diyos, magkakaroon ka ng apo kung bibigyan ka ng apo, at mangangailangan sila ng tulong, especially at the beginning. Pag nagsisimula sila, kailangan nila ng capital, kailangan nila ng introductions, at kung ikaw may magandang pangalan, may magandang bulsa, magandang introduction yun, napapakinabangan ng anak o ng apo. Sabi ko na, ng mga taong mahuhusay, iniisip din nila yon, hindi lang para sa sarili nila, na yung kanilang mga anak at apo, makinabang sa kanilang husay at sa kanilang galing. Huwag natin baligtarin na tayo yung apo at tayo yung anak na umaasa sa galing ng magulang o ng lolo o ng lola. Kailangan tayo ang mag-reverse nun at magbigay ng pag-asa, magbigay ng tulong, magbigay ng pangangailangan ng mga susunod pa sa atin. Psalm 128:2, you will eat the fruit of your labor. So, yes, marami mga nag-i-eat, pero fruit nino, fruit ng labor ng iba. You will eat the fruit of your labor, blessings and prosperity will be yours. So, ano ang blessedness dito? Production. Kailangan magaling ka sa production para hindi ka maging financial slave, para ikaw maging financially free. Proverbs 21:20, the wise store up choice food and olive oil, but fools gulp theirs down. So ano dito ang goodness? Ano magandang gawin? Conservation. Yung mga matatalino daw, marunong mag-imbak, marunong mag-pacing ng kanilang paggamit, marunong mag-spacing ng kanilang consumption, hindi na uubusan hanggang nagkakaroon ulit ng kapalit. Pero yun daw mga hangal, nilalaklak nila agad kung ano man ang meron sila, so ubos agad. Psalm 15:5, who lends money to the poor without interest? Who does not accept a bribe against the innocent? Whoever does these things will never be shaken. Pagka daw ikaw ay nagpapautang sa nangangailangan nang hindi mo pinapatawan ng interes, ibig sabihin hindi ka nagsasamantala sa pangangailangan ng kapwa, lalo kung mapera ka naman, aanin mo pa yung interest. At kung ikaw daw ay hindi tumatanggap ng suhol laban sa kaso ng mga walang sala, ang mga gumagawa niyan ay magiging matatag, di sila matitinag. Psalm 112 verse 5, good will come to those who are generous and lend freely, who conduct their affairs with justice.
In other words, ano ang paraan dito para maging financially free? Di ba yung una, production, and then conservation. Ngayon, goodness, kindness to the needy. Meron din siyang ginagawang mabuti sa'yo, nagiging productive ka, nabe-bless ka, you become financially free and independent. Why? Because everything we do in the universe has consequences. At ang mga ginagawa nating mabuti ay may bunga. Lalo kabutihan sa mga kawawa, sa mga kapuspalad, at sa mga maralita. Sabi ng Ecclesiastes 7:12, money is a shelter. Silungan ang pera. Muog, bahay, sandalan, dingding, pader, bakod. Money is a shelter. Ecclesiastes 10:19, money is the answer for everything. Marami kasi mga religious people, akala mo naman they really hate money, para hindi sila mahilig sa pera. Pero ang point, hindi naman tayo pinagbabawalan na gumawa ng pera, mag-impok ng pera, ng sobra-sobrang pera, kasi maraming buting magagawa ang mga sobrang yan. Ang sinasabi lang, do not love money above God or above other people or above your own soul. But do make money and value money. Proverbs 31:25, ang babae daw na magaling magtrabaho, masipag, marunong, may abilidad, she is clothed with strength and dignity. Ibig sabihin, may pera. She can laugh at the days to come. Ibig sabihin, secure. So, work to earn and conserve money. Save money. Live within your means. Sabi na matatanda, habang maiksi ang kumot, matutong mamaluktot. Pagkasyahin mo ang sarili mo sa 1 square foot na kumot o 1 square meter na kumot. Kung talagang yun lang ang kumot, live within your means. Borrow only for life and death needs. Don't borrow money para mag-party, para bumili ng bagong damit, para bumili ng bagong gadget, lalo't hindi naman panghanap buhay yung gadget. Don't borrow money for mga reparations and mga improvement ng bahay na hindi naman necessary. Hindi naman dahil tumutuloy yung bubong o lumulubog ka sa baha o nakikita ka na ng neighbor dahil wala kang dingding. Piliin ang mga paraan kung kailan lang talaga kailangan manghiram. Kasi nga, the borrower is a slave to the lender. At kung tayo naman ang may resources, tayo yung nilalapitan at kaya naman natin lend freely. Huwag na tayo mag-charge ng interest hanggat maaari. Bakit? Kaya nga nanghihiram yung mga tao dahil gipit. Tapos papatawan mo pa ng sobrang interest. E di para mo rin silang sinakal. Pinayagan mo lang huminga sila sandali pero sasakalin mo na naman uli sa yung sobrang interest. At yung mga may utang, nangutang, pay soonest. Be responsible. Tinulungan ka ng tao umutang sa'yo. The first moment na may pera ka, basta kaya mo, meron ka ng basic na kakainin mo, mga pangangailangan mo sa buhay, ibayad mo na agad yung iba. Para huwag naman siya mag-alala, huwag siya madala, and to be fair, para magkaroon na rin siya ng peace of mind. And pay cash completely. Pagka meron kang utang, lalo credit card, cash mo bayaran. Ibig sabihin yung buo, hindi kulang, hindi installment, basta kaya mo. Or save first. Importante. Pagka meron kang gustong bilhin, mas maganda sana hindi yung installment kasi meron yung financing. May interest yun. Kung kaya mo naman magtiis, maghintay-hintay, mag-save ka muna pag nabuo mo na yung pera at saka ka bumili ng bibilin mo, mas mura pag cash kaysa sa installment. Lalo kung hindi ka makabayad sa installment, nagkakaroon pa yan ng interest. Avoid paying interests. Sayang yung pera. Pangkain mo na, pambili mo na ng kailangan, napunta pa sa interest. And pay hulugan only when you are ready na ma-forfeit ang inihuhulog. Halimbawa, kukuha ka ng hulugan, tapos kung minsan may mga balloon payments yan sa dulo, pumasok ka lang sa ganyang arrangement kung handa kang pagdating nung dulo na wala kang pang balloon payment, mawala yung hinulog mo, ma-forfeit at hindi na matutuloy yung bilihan. Pero kung everything yung ihuhulog mo, tapos hindi ka sure doon sa malaking balloon payment sa dulo, paano kung wala kang ganung pera pagdating ng singilan? Mababali, wala. Mareremata yung napakalaking portion ng ibinayad mo. Magka-refund ka man, ang liit. Ganyan sa mga kondo, ganyan sa mga lupa, ganyan sa mga hulugan na binibili.
Hulog ka ng hulog, hulog ka ng hulog, pero doon sa dulo na balloon payment na ang laki, pagka hindi mo mabayaran yon, halos walang naibabalik sa'yo. So, okay, kung gusto mo talagang magbayad ng hulugan dahil wala ka naman pang cash at gusto mo na ma-enjoy yung bagay na yon, maging willing ka lang na mawala yan sa dulo pag hindi mo kayang bayaran yung balloon payment, yung last trench ng bayaran. Pag handa ang loob mo doon, edi hindi masyadong sasama ang loob mo, mawala man yon. At kung ikaw naman yung nagpapahulog, kung kaya mo naman, hindi mo naman ikakagutom o ikakamatay, huwag mang forfeit. Huwag mang ilit, huwag mang remata. Yung nagsangla na nga yung tao sa'yo ng mahalagang bagay, kung motorsiklo yun o tricycle, panghanap buhay, sinangla sa'yo, tapos hindi makabayad, ifo-forfeit mo pa, edi lalo na siyang nawala ng hanap buhay. Hindi na siya makaka-recover. So kung binebless ka naman ng Panginoon, na pwede ka namang magpalampas na lang muna o maghintay na lang uli ng payment, huwag mo na sanang ilitin o rematahin, lalo kung panghanap buhay. Para yung kapwa natin makarecover. Yan ang ibig ng Panginoon sa ating buhay. Maging mabait, maging mabuti. Yan ang high religion. Yan ang mga best theologies. Kasi yung mga anong pinag-aaway-awayan ng mga theologians, tapos hindi naman sila mabait sa kapwa. What's the point? So be free. Especially at times, you need the most to be free. Kung kailangan mo ng oras mo para magmahal, para mag-alaga, nawa free ka. Hindi ka nakatali sa trabaho. Hindi ka nakakulong. Kasi wala kang utang, wala kang pananagutan, at meron ka naman kahit konting na-save. So, kailangan mong huwag magtrabaho, huwag pumasok, ay magagawa mo para gawin mo kung ano yung pinakakailangan at pinakagusto mong gawin sa oras na yun. Siyempre, may mga mag-iisip at magsasabing easier said than done, yung mga sinasabi natin na yan. Pero anong gusto nyo ipayo ko sa inyo? Sige, mangutang kayo. Sige, magpakalubog kayo sa utang. Sige, manuba kayo. Siyempre, ipapayo natin yung nakaayon sa mga katuruan ni Jesus. Mga nababasa nating magagandang katuruan sa Biblia na pag sinala mo sa Jesus filter, pasado. So, pwede nating apply in all times, in all places, in all situations. At yan ang pinakamabuting gawin. Reviewin natin na ganito mga aral. Maraming mga tao, they get into cycles of debts because of their habits. Ang hilig lang talaga mangutang kahit hindi kailangan. Tapos ang hilig hindi magbayad. Tapos buhol-buhol ang utang. Tapos, somebody has to pay. Sila o mahal nila sa buhay. Pag-isip-isipan natin yan. Marami tayong ginagawa. Bunga rin ang mga itinanim natin kahapon, last week, last month, last year, 10 years ago. Kasi ang itinanim, inaani. Kung patuloy at patuloy at patuloy tayo nagdarahop, meron tayong itinatanim na ang ani, karalitaan. Palitan natin ang tanim. Palitan natin ang ating paraan ng pag-iisip at pamumuhay para mapalitan ang ating buhay. Kung meron kang gustong baguhin sa iyong buhay, dapat may baguhin ka sa iyong pag-iisip. Kasi ang buhay natin ay bunga lang na kung paano tayo mag-isip. Kaya sabi sa Romans 12:2, be changed by the renewing of your mind, so that you will be able to prove the perfect will of God. In so many words, that's what it is saying. So, kung meron tayong gustong magbago sa ating buhay, magbago tayo ng pag-iisip, ng ugali, ng asal at habits. Kung gusto nating mabago, makatakas tayo sa kahirapan, palitan natin ang mga habits that keep us poor or make us poor. Pag-aralan, pagbulay-bulayan, at nawa, umasenso kayo mga pamangkin, mga mahal ko mga pamangkin, kumita kayo ng higit sa inyong pangangailangan, mag-umapaw ang inyong mga pera, at mag-umapaw ang inyong mga charities, ang inyong mga good work, social work, maging sa mga hindi kakilala, at lalong-lalo na sa inyong mga immediate families. Pagpalain tayo, mayaman ang ating Diyos, marami siyang kayamanan gusto ibigay sa atin, pag-aralan natin kung paano yun hinuhukay, binubungkal,